2 million bawat congressman. Inamin na. Kong Libisti pa may kasalanan. Ridon Palpak, BBM, tatlo resign na. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Po, nagpanik ngayon itong mga taga House of Representatives. O ito, Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ayan, syempre pagpatuloy natin. yung mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya hindi lahat ng mga kongresista ay makatanggap ng bonus yung na narinig nating may 2 million bawat isang congressman. Wow. So hindi pala lahat. So kung sino yung that is my interpretation sa kanyang sinabi. Ito. Grabe naman ang bonus ng mga to, no? Ang sarap talaga maging politiko kung iisipin mo, no? Kaya talaga paulit-ulit na sinasabi dito, ang daming tumatakbo sa mga posisyon na yan. Kung tutuusin, yan ang trabahong pinaka-easy money lang, sa totoo lang. Siya. Na hindi raw lahat makakatanggap. Meaning to say, pabor-paboran ba yan? Di ba? Hindi lahat makakatanggap. Kung sino yung malapit sa speaker, yun ba ang mabibigyan? And at the same time, tama ba nabigyan sila ng tag 2 million? Ito raw ay tinatawag na bonus break. Okay? Kasi mamaya ay itong taga News 5 ay tinanong rin itong si Congressman yung dating congressman dito. Ipinaliwanag niya na nakasanayan na raw ito. Okay? Mamaya pakinggan natin 'yan, no? Kasi po para ang taong bayan ay mauunawaan natin lahat kung ano ba talaga itong 2 million na ito. At itong si Ridon naman, no? 2 million. Ay ito nga ang corny nitong si Ridon. Nung una, deny pa siya nung una na sinungaling yan si Congressman Leviste. Ngayon, paano yan ngayon? Merong mga kongresista na nagsabi na totoo yan. Kaya ikaw, Ridon, no? Kung ako pa sa inyo, kung ano yung sinasabi ni Congressman Leviste, wag na kayong magpalusot. Dapat inamin nyo at in-explain nyo na lang sana sa taong bayan na ganito yan, ganyan. Itong 2 million na ito, kasi Christmas break, ito po ay ipamimigay ng mga events, ng mga Christmas party, ng mga barangay-barangay, ganoon. Di ba? I-explain mo ng maayos. Hindi yung nung una pa, deny pa kayo, tapos ngayon aamin. Ay, nako. Parang nahihiya kasi silang sabihin niyang 2 million na yan. Siyempre alam naman natin nagkakaroon ng issue, di ba? Pero sa totoo lang naman talagang napakalaki naman yan, no? Talagang bonus, no? Okay lang sana kung talagang sa totoo talaga sa taong bayan na pupunta yan, 2 million. So, Ridon. Tapos ito pag-usapan rin natin actually itong vlog na ito ay this is all about sa mga umuugong na usap-usapan patungkol po dito sa bawat congressman merong matanggap na tag 2 million. Okay? Panic na sila dito ngayon kasi nabubuking Kasi hindi ito walang nagbubuking dito dati. Kung wala ito si Congressman Leviste sa House of Representatives, hindi ito mabubulgar. Dapat kung ako, taong bayan, i-stop na yung mga bonus break ninyo. Hirap na yung tao at maraming mga dapat uunahin natin mga problema tapos may bonus break kayo. Wow! Mantakin mo, bumabanat si Barsaga nung una, ngayon si Libiste naman. Kasi kung tutusin, hindi naman aalma tong mga to kung wala talagang nakikitang mali dyan. At saka maganda yung ginagawa talaga nila.
'Di ba? Kita nyo napakababata pa nito pero alam na nila kung ano yung mali. Hindi katulad ng iba dyan, matatanda na pero walang pinagkatandaan. 'Di ba? At saka antindi nyo naman, no? 2 million, 'di ba? Bonus, aba. Parang pera nyo, no? Parang pera nyo yan, no? Yung mga tao, hirap na hirap kumita para makapagbayad ng buwis, 'di ba? Kung tutusin ang pinamimigay sa inyo pera ng taong bayan, dapat naman talaga mahiya naman kayo. Ngayon, kung nakakatanggap man kayo ng ganyang klaseng halaga, 'di ba? Sana naman sinusuklian nyo naman ng magandang serbisyo. Ang problema, tatanggap kayo ng ganyang klaseng halaga pero ang sinusukli yung serbisyo sa tao sakit ng ulo. Imbis na kayo mabigyan ng sakit ng ulo, kayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa taong bayan. Grabe. Di ba? Tapos, may ayuda pa. Ang galing naman ninyo, no? Masyado naman silang spoiled. Merong isang political analyst rin na inexplain niya bakit si BBM bumagsak sa rating. Yan, mauunawaan natin yan mamaya dito sa Billionaire News Channel kasi may in-invite silang political analyst na nag-explain dito na bakit si Bongbong Marcos, para sa akin hindi na yan dapat i-explain kasi kitang-kita naman natin yung kapalpakan niya. Ito yung sinasabi nila. I-explain ito ni ng News 5, okay? Na ano ba talaga itong 2 million na ipamimigay bawat isang congressman? Ito, play natin. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Lebiste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Lebiste. Pero ito po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco pala. Si Toby Chanco ang nag-explain dito na dati na raw ito, okay? Hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ang opinion ko dyan, kung dati na yung kalakaran na magbigayan ng tag 2 million pesos every Christmas break, putulin na natin yan. Grabe naman yan, no? Every Christmas break, binibigyan ng bonus bawat congressman 2 million pesos. Samantalang yung mga manggagawa, magkano lang naman ang natatanggap nila? 13-month pay. 'Di ba? Halos wala pa sa kuko yung binibigay sa mga manggagawa. Kung tutusin talaga, dapat sa mga manggagawa na pupunta yan Kayo, 2 million? 'Di ba grabe naman kayo magbigay ng bonus dyan sa mga yan? Parang ini-spoil nyo naman masyado. 'Di ba? So tutusin, sobra-sobrang Christmas bonus yung 2 million. 'Di ba? Ang hirap talaga pag hindi sa inyo nang gagaling yung pera, pag hindi nyo pinaghirapan no? Okay lang sana kung sa sarili nyong bulsa nang gagaling yung 2 million na yan Hindi na kami magsasalita. Kaso saan ba galing yung 2 million na yan? Bawat isa, 2 million? Saan ang gagaling yung perang yan? Alam naman natin kung saan ang gagaling yung perang yan. Kaya tama si Sir Don Mar dito, dapat pinuputol na yan. Kasi parang napaka-unfair naman sa mga ibang manggagawa yan na talagang nagpapakahirap talaga magtrabaho. Kayo, pasalita-salita, paupo-upo lang dyan, pagawa-gawa lang ng kung ano-ano. Tapos may 2 million bonus pa. Kung ganyan-ganyan ba, lahat na lang tayo tumakbong congressman. Kasi, mahihiya naman tayo. Sobrang dami pong mga mahihirap nating mga kababayan. Oo. Na taxpayer lang lahat Pero kayo, sitting pretty lang kayo, may sweldo na kayo, ang laki-laki ng mga sweldo. Kaya sa totoo lang talaga, okay lang naman din. Nabigyan sila ng ganong klaseng bonus kung maganda rin naman ang ginagawa nila. Kaso hindi naman maganda yung ginagawa nila Kaya kahit nga pisong bonus, hindi dapat bigyan Siguro may mga ilan-ilan dyan talaga na congressman, talaga na dapat bigyan ng ganong klase na nagtatrabaho talaga gaya ni Libiste, gaya ni Barsaga, talagang makatao, talagang nakikita naman natin sila na talagang maganda yung ginagawa nila dyan sa kamara. Pero yung mga iba dyan, nako. Ninyo, ang yaman-yaman yun Tapos, tatanggap pa kayo ng bonus break? Parang abusado naman kayo kung ganyan, di ba?
O, wala akong Hindi, tsaka pinipili, ha? dapat mahiya Kahit- naman sila doon, yung 2 million. Kung tatanggapin mo yun, mas maganda sabihin mo na lang eh. O sige, tatanggapin ko yung 2 million na yan, pero ibibigay ko sa nasasakupan ko. Malamang ko natuwa pa sa iyo yung mga yun. Sinong congressman dyan? Kahit si Congressman Paulo Pulong Duterte pa yan, kaalyado natin, lahat ng mga sinusuportahan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. Oh, lahat kayo, kung nakatanggap Mas kayo maganda, ng wag na, tag 2 wag million na. every Christmas break, putulin na Oo, natin wag yan. na, wag na. Oh, kasi hindi naman natin alam kung yung 2 million na yan ay talagang itutulong ninyo yan sa inyong mga constituents o sa inyong mga probinsya. Di ba? Yung iba dyan, binubulsa. sus. Kasi sa totoo lang naman, madali lang naman sabihin na 2 million, itutulong ko na lang to sa mga tao. Madali lang naman sabihin yan eh. Di ba? Ang tanong dyan kung kaya talagang gawin. Kasi pag yun na dyan, minsan pag hawak mo na yung pera, ang hirap na magdesisyon eh. Parang ang didesisyonin mo na lang eh, parang ano kaya bibiling ko rito? Kasi nung una, pag hindi ko pa nakukuha, tutulong ako. Pero pag nakuha mo na, ayan na. Yun ang pinakamahirap na desisyon sa sarili mo. 'Di ba? Pwera na lang talaga kung may attachment ka sa mga tao. Kung tao nasa isip mo, ganun ang gagawin mo, itutulong mo 'yan, pero parang madalang yung ganun mag-isip eh. Marami mga greedy dyan. So, dapat putulin na yan. Imagine, 2 million times 300. O, 300 sila ng mga congressman. 600 Ang dami million nun. rin. O, 'di ba? Oh, pwede na Ang yan laki. pang gumawa ng mga proyekto. Di ba? Hindi, tsaka yung 600 million na yan, malaking tulong na sa taong bayan yan. Tingnan nyo, nag-aaksaya lang sila ng ganong kalaking pera para ibigay lang na bonus-bonus sa mga yan. Di ba? And Kukurakutin pa rin. Wala talaga tayong lusot nito. Ay, nako. Kit Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Actually, nung napakinggan ko rin yung vlog ni Attorney Harry Roque kagabi, talagang totoo raw yan nung panahon rin ng congressman pa sila. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Oh, don't tell me na undas, Sarap buhay. Christmas, at Undas Holy meron Week, pa rin. may tag 2 million kayo? Mantakin mo, 3 yan, no? Undas break, Christmas break, Holy Week break. Grabe, no? Kung 2 million, meron ka 6 million matatanggap. Sarap naman buhay. So 6 million per year ang mga bonus ninyo, kaya pala kayo mga matataba kayo dyan? So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang bigay ng 1.5 Kongreso. Oh, sa undas, 1.5 million rin ang na-receive nila. Parang putulin na natin yan. Kawawa naman ng mga Pilipino dyan. Mantakin nyo, inaaksaya nyo lang yung pera sa ganyan. Sa bawat Diyos ko naman, grabe naman magbigay. Ba't naman milyon? Diba? Parang napaka-unfair naman talaga sa ibang manggagawa yan kapag nakikita nila yan. Mantakin nyo, yung mga yan, bonus nila, milyon-milyon. Diba? Tapos yung manggagawa, ganun lang yung nakukuha. Grabe. Tapos mampapatas. sasabihin pa ng DTI, 500, Noche Buena, leche. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Ay, Appropriation. alam na. Alam na. Pwedeng gagamitin nila yan sa mga kampanya nila. Di ba? Kaya pala. Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tapos, yung mga kalaban nila, yung sina Polong Duterte, sina Marcoleta, Kiko, hindi makatanggap. Yung malapit lang sa speaker ba ang makatanggap? Nagtatanong kami ha. Para sure win ang Pangulo ninyo. Jesus Maria Josep. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. 2 million na nga eh. May umuugong na balita niya na nalaman ni Congressman Leviste. Alam niyo naman si Leviste. Maanghang ang bibig niyan. Wala, hindi yan nagsasabi ng hindi totoo. Tanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010.
Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggasto sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng cheque. Panggastos daw sa mga distrito. Okay. De, si Kong Toby naman, Pero ang laki niyan, 2 million pala, Ikaw talaga, Kong Toby, Tapos hamlang. Ikaw, Ikaw talaga, Kong Toby. Dapat, Gipax naman, tsaka ham. 2 million, laki niyan, Naku, Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus. Siya na mismo ang nagsabi, hindi malinaw kung ano ba talaga, para saan itong mga bonus-bonus na ito. Hindi malinaw. So, ibig sabihin, Pampagana daw walang, yan. detailed explanation, baka pwede itong mapunta sa corruption. Para talagang pumapasok sa isip ko, ang sarap-sarap pumasok sa politika. Parang gusto ko na rin kumandidato. Magsimula muna ako ng ng barangay kagawad, tapos kakonsehal, tapos ayan na. Malay mo, makachamba, di ba? Oh. Isa na rin tayo sa mangungurakot. Joke lang, joke lang. Hindi, di ba? Parang sarap buhay. Takin mo, easy money. Wala ka ng ibang paghihirapan dyan. Nakasahod ka na lang. So, sinong kawawa? Pilipino na naman. Ang bansa na naman ang kawawa. Itong mga klaseng ganito ba, na mga old na mga nakasanayan na dyan sa House of Representatives, ito yung dapat na buwagin. Dapat Oo. wala na itong mga ganyan At kung saan Dapat na bahagi talagang ng buwagin House yan. budget ito nanggagaling. Kasi sa totoo lang talaga, syempre kahina-hina pagmumulan pa ng issue yung ganyan Kung tutusin sa laki ng halagang yan, talagang pag-iisipan ng hindi maganda yan, lalong-lalo na nagkakaroon ng mga matitinding issue ngayon about sa pera ng taong bayan. Mas maganda siguro itigil na yan. 'Di ba? Pero ang tanong dyan, aatimin ba ng konsensya nilang itigil yan? 'Di ba? Pero kayo din, 'di ba? Kung gusto nyong masira ang mga sarili nyo, edi tuloy nyo. Pero kung tutuusin lang talaga, kung talagang malinis talaga ang intensyon nyo sa mga tao, ititigil nyo talaga yan. Now, itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Na, patay. Ito pa ang grabe Itong mga bonus na ito, not subject to liquidation. Wow! Naku Grabe naman yan. not subject to Paano namin liquidation. malalaman, kung talagang itutulong yan sa kanilang mga constituents? Mantakin mo, hindi pala natin malalaman yan kung kung saan ginastos talaga yan. Grabe parang sinasabi nila dito, bakit bonus naman namin to? Nasa sa amin kung saan namin gagastusin. Yung 1.8 pag 2 million sa bulsa namin. 200,000 pambili ng chicharon sa mga tao. Diba? Joke, makaminis kayo Kung paano kung nag-Starbucks lang sila araw-araw? Ang dami pang mga coffee shop dyan na mas mahal pa sa Starbucks. Baka pumunta lang sila sa Greenbelt. O sa mga marangyang hotel. Grabe naman yan. Walang liquidation. Dapat ilagay dyan kung saan napunta yung mga pera na yan. Parang ayaw nila ipakita kung saan nila ginagastos, no? Delikado. Grabe. Kawawa talaga Pilipinas. Walang kailangan mga resibo, walang kailangan mga patunay kung saan ito ginastos. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang cheque. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito. Kung ganyan ang gagawin, mas mabuti. Kung talaga. What if mapupunta lang Kaso yan? not subject to the liquidation Di ba? Malalaman ba namin kung saan nila ginastos yan? Sa mga alam niyo na. Bakit alam niyo, money is the root of all evil. Yes. Di ba? Kopya-kopya ko yung boses, no? Basta pera ang usapan. Kaya Wala na. sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation.
ang Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE ng mga Oh, congressman. yan ang MOOE. Yan dati inexplain na yan ni Sasrugando Sasot eh. Oh, dati na yan eh. Isa pa yan. Ang laki-laki niya na dapat mong i-explain. Dapat magbigay linaw kayo dyan. Congressman Leviste, ikaw na bahala. Ibulgar mo yan. Man, hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1,000,000 piso. Wow. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Imagine that one, oh. Per month yan, ha? District operational expenses. 718. 670 per month. Tapos, meron pa silang extraordinary miscellaneous expenses. 240,000 per month. Grabe, no? Diba? So, 1 million per month. Ang tumataginting na... Grabe. Grabe. Parang gaganaan pa ba kayo magbayad ng buwis nito? Grabe, no? Kaya tayo, nagbabayad tayo ng buwis na buong akala natin sa sarili natin. Talaga makakatulong tayo sa bansa natin, eh. Sa pangangailangan ng bayan natin. Pero, kaninong pangangailangan kaya ang itinutulong yun? Tapos, walang liquidation. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15 Congress ang Senate Concurrent Resolution number So, 10. meaning to say, nagwawaldas tayo ng 300 million per month. Ganyan po kasayang ang pera. Grabe, kung aksayahin yung pera, ganun-ganun lang. Akala ko ba walang pera ang bansa? Samantalang tayo, nagtitipid tayo sa araw-araw. Sila Diyos ko. Diyos ko, grabe. Ang Pilipinas, ang dami palang pera natin, no? Oo, Na marami nagsasabing talaga. Hindi na kailangang busisiin ng COA. Sa totoo lang talaga, ang Pilipinas, marami talagang pera yan. 'Di ba? Kung hindi yan na ma-magic, mayaman ang bansa natin eh. Lumalabas lang ang bansa natin, hindi na mayaman, nagiging mayabang na lang tayo. Ang pag-liquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang Actually, News 5, ano na kayo, late na kayong nag-explain yan. Inunahan na kayo ng mga DDS. Dati, ang nag-explain yan, mga DDS. Sila, Sasrugando Sasot, sila Ma'am Joey De Vivre, sila yung unang nag-expose dito yan sa MOOE. Tama ba? Sila ang unang nag-expose niyan. Pero, binabaliwala lang natin yon ng mga mga taga-gobyerno. Baliwala lang kasi natatamaan sila. Ngayon na meron na si Congressman Leviste, 'di ba? Booking na kayo lahat diyan. ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Dapat hindi yan ipapatuloy. Dapat ihinto na yan. Hinto na yan. Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Wala na tayong tiwala diyan. Sino pa bang may tiwala diyan? Lalo na para sa mga politiko Tigil na na yan. madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Ay, nako. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin si Sir Don Mar TV na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Grabe. Sobra. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.